Na-retain lahat, halos. Parang, palabas lang ata. Naku, ikaw naman. Parang palabas lang. Kumbaga, pakita lang. Palabas. Simula pa lang nitong bold reset na to, nakakaduda na. Dahil si Executive Secretary Lucas Bersamin, sinabi niya, na-retain na siya. First, I would like to announce that as far as I am concerned, the Executive Secretary, the President declined the courtesy resignation that I tendered. Siya mismo nag-announce na na-retain na siya. Hindi man lang inantay naman yung official announcement. Sama-sama kaming na-retain. Ako na-retain. Ako na-retain ako. Ay, di duda na agad to. Ang expectation kasi, ang taas ng expectation ng publiko dyan. Dahil ramdam na ramdam po yung walang nangyayari. Isa problema natin yan, electricity rates. And yet, yung Department of Health, Department of Energy, ay retained. Ibang department lang. Ay, para saan yun? Again, naintindihan ko na ngayon ang iyong... Hindi, bakit nga? Para saan yun? Inalis mo sa Department of Energy, pero inilagay mo sa iba. Ano ibig sabihin? Diba? Pero anyway, parang, palabas lang ata. Naku, ikaw naman. Parang palabas lang. Kumbaga, pakita lang. Palabas. Ay, wala po daw mangyayari sa reset. Bold reset, pare, ang tawag. Bold reset? Pagka ikaw ay minire-reset mo yung telepono mo or yung bold reset mo, TV mo para bumalik sa bold reset, original. Original. Parang hindi naman factory settings pero original. Factory setting na yun. Factory settings. Bold reset. Meaning you want a new slate, a bagong... wala eh. Mukhang lang yan eh. Bakit mo naman nasabi yun? Bakit mo nasabi yun? Wala. Na-retain lahat, halos. Ang mga tinanggal po, ang mga tinanggap na 4 ay hindi naman portfolio secretary. Mga mga tawag nito, secretary by name. Okay. In name. Presidential Commission for Urban Poor. Okay. Presidential Assistant for Visayas. Presidential Assistant for Muslim Affairs. Presidential Advisor for Special Concerns. Ano yung mga yun? Ano malay natin doon? Pero nag-appoint siya ng bagong secretary, chairperson. Si Francisco. Kilala mo to, si Francis Lim. Hindi, SEC yan. SEC. Hindi sa SEC. Hindi. Stock Exchange. Dati presidente ng Stock Exchange. Francis Lim. SEC. Yan ang kailangan talaga ng din dyan. Pero yung iba, yung sinabi mo, marami, lahat po halos. Take exception to the non-movement here. Grabe. Ang expectation kasi magkakaroon talaga ng para talaga takot-takot na linis. Kasi yung mga walang nangyayaring departments. Dahil tingin ng presidente nung mga simula pa ng eleksyon. Yun naririnig kong comment. Tsaka yung mga nababasa natin comment. Simula pa lang nitong bold reset na to, nakakaduda na. Dahil si Executive Secretary Lucas Bersamin, sinabi niya, na-retain na siya. Siya mismo nag-announce na na-retain na siya. Hindi man lang inantay naman yung official announcement na sama-sama kaming na-retain. Ako na-retain. Ako na-retain ako. Ay, di duda na agad doon. Diba? Ang mga na-retain daw po, Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ng Agriculture. Department of Agriculture. Ay nako, bakit naman? Cristina Frasco, Tourism. Ay, bakit naman? Parang yung sa kanta may refrain. Bakit naman? Okay. Yung ating paboritong well-traveled. Tanggal na yun, matagal na yun. Tsaka si accuser, tanggal na yun. Yung dalawa lang yan na nadali. Ang bago po rito, si Secretary Manalo ng Department of Foreign Affairs ay secretary pa rin po hanggat hindi pa siya nakukumpirma na permanent representative doon sa UN. Okay, pag na-confirma na po siya doon,
ay papalitan na siya ni yung kanyang USEC, si Teresa Lazaro. So in other words, retain din tong si DFA, Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Okay? Aha. So, si Lutilla hindi naman natanggal eh. Sa Nag-musical energy. chair lang eh. Hindi ba? So, in effect, ang natanggal lang talaga dyan si Secretary Maria Antonio Yulo Loizaga at saka si Secretary Jose Rizalino Acosar. Ba't kinailangan mo pang i-announce ng bold reset? Dalawa lang pala yung sisibakin. Sana tinanggal na lang yun. Di ba? Ordinary naman nagtatanggal si BBM eh. So, para saan po yung bold reset na yun? Well, di natin alam. May MMDA retained din po Romando Artes, Presidential Management Staff Secretary Elaine Masukat, BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. At saka BOC Customs Commissioner Bienvenido Rubio at saka National Treasurer Sharon Almanza. Yan po, mga retained daw yan. Okay? So, wala naman nangyari in effect. Paano ba to? Siguro nakita ng presidente na ano siguro? Na number of the secretaries solid naman ang performance. Di wag ka muna mag-announce ng bold reset. At nag-announce ng bold reset eh. Ang taas na parang ill-advised ba yung ganun ang taas na expectation. Ang taas na expectation ng publiko dyan. Dahil ramdam na ramdam po yung yung walang nangyayari. Ayun, ang problema natin. Well, anyway. Under that, o saksakan talaga ng bait ang ating Pangulo. Ganon? I mean, he's loath Ako, to I won't explain it that way. Hindi, ako nag-i-explain that way. Ako, I won't explain it that How way. would you Kung ano to explain nangyari. Sobrang bait niya? Anong explanation mo yan? Wala naman talaga intention in the first place. Meron lang gusto tanggalin. Bakit nag-announce pa ng bold reset? Bold reset. Hindi, pag ginawa mo naman, tingnan mo naman ngayon ang image ngayon ng di ba? Ng administrasyon ngayon na malambot sa ganyan. Kasama sa bold reset. Tatatlo lang pala tatatlo lang ba yan? Yeah. 3, 4 ang pinalitan. Oo nga. Anyway. Ito po ang problema. Ang ating ang pagkakautang ng national government, record high 16.75 trillion. Almost 17 trillion na po. As of April, okay? Ano yan? National that's the national debt. The national government. Hindi pa kasama dyan yung mga tawag nito, yung mga corporations, yung mga government corporations, GOCCs, hindi pa kasama dyan yung mga LGUs kasi meron din po, nangungutang din po yung mga yan. This is just the national government. 16.7 billion. Okay? Iyan po utang na yan, umakyat ng more than parang 1.7 trillion sa loob ng isang taon. So, in effect, ayan na yon, nakikita mo ang ating budget deficit. Diba? Sinasabi natin ang ating budget deficit more than 1 trillion in 1 year. So, ang inakyat po ng pagkakautang ng national government halos 1.7 trillion in 1 year. And that's not sustainable. So, ano daw ang kailangan gawin? Sabi po ng IMF ay kailangan tax reforms to increase yung government revenue. So, mapapansin mo pare, among dun sa mga na-retain, aside from the economic managers, sino ba yung economic managers? Finance Secretary Ralph Recto,
Development Department Secretary Arsenio Balisacan. Budget Secretary Pangandaman. DTI Secretary Roque. Christina Roque. Okay? Ang BIR po na-retain din ang customs. Kumbaga, good job kayo. Di ba kaya kayo na-retain? Di ba yun na ibig sabihin? No, pare? Ano ba ibig sabihin sa inyo? No, na maganda ang kanilang debt ginagawa. Discipline, discipline strategy, increasing ng national ng revenue, hindi nga sa sobrang the economy, maganda ang kanilang gawain. So sa sobrang ganda ng performance nila, retain sila. Ang ating national debt ay record na 16.7 trillion. Pare, sasabihin nila nadat na namin ganyan ang momentum niyan. Hindi na anong momentum? Yung momentum. Anong momentum? Ay anong ginawa nyo noon? Could have been worse, buddy. Yan ang sasabihin nila. Dahil sa aming mga strategy, mabuti na lang hindi pa ganyan kasama. Tapos ang foreign direct investment po ay naghihingalo. Actual o yung pledges? Hindi yung actual. Okay. Naghihingalo. Maski pledges bumababa. Okay. Maski pledges po, ang sabi, ang report ng BOI, bumabagsak din yung pledges. Ito yung nagbabalak kaya meron silang nagpaparehistro sila sa BOI. Hindi ibig sabihin matutuloy na investments na yun. Okay. Ikaw naman, nagrehistro na nga, may balak, may ang hirap kayo. Kumayos ang medyo yung sitwasyon. Ganun ba yun? Ano ba tawag doon? Lagi kong ginagawa. Wait and see. Hindi, yung yung nakaposisyon na. Preposition, pare. Nakalimutan ko yung favorite word ko. Magandang palusot yan. Pero mapapatunayan niya sinasabi mo. Pagkalapas ng ilang panahon at hindi pa gumagawa yan. Ibig sabihin, nung kanilang nagparehistro sila, humihingi na incentive, inirehistro sila ng BOI. Okay. Tapos hindi sila natuloy. Karaniwan po dyan hindi na natutuloy. So yung listahan na yon ng BOI ever since na nagko-cover, hindi nila ina-update yun. hindi naman po nila sinasabi kung alin dyan na natuloy, alin ang hindi natuloy. Makakasama sa ang lagi lang nilang nire-report ay yung nagparehistro. Okay. Pero ang totoong sukatan dyan, yung tinatawag na figure ng Central Bank, Foreign Direct Investment, FDI. Ayun po ay naghihingalo. Ang sinasabi ng administrasyon, kasi global situation dahil dun sa threat ng tariff sa US. Hindi, magmula pa nung 2024, ang total po na foreign direct investments pumasok sa ASEAN, sa region ng ASEAN, almost 240 billion. 240 billion. Ilan na nakuha natin? 8 billion. Ang liit, Ilan yan? Should have gotten a bigger share of the pie. Ilang percent po yan nakuha natin? Sa sinasabi nila tayo ang star ng ASEAN. So what is wrong? Incentives? Kagagawa lang ng mga creative. Ano po ba ang kulang sa atin? Nakakapagtaka ba? One of them, di ba, yung ating kaibigang si Gob Ben Ebardone doon sa Samar, mayroong mga interesado gusto mag-invest sa fisheries sa doon. Ang problema doon, ang taas ng electricity rates. Ganun din sa ibang mga lugar. So, isang problema natin yan, electricity rates. And yet, yung Department of Health, Department of Energy, ay retained. Ibang department lang. Ay, para saan yun? Again, naintindihan ko na ngayon ang iyong... Hindi, bakit nga? Para saan yun? Inalis mo sa Department of Energy, pero inilagay mo sa iba.
Ano ibig sabihin, no? Please, replicate the good work Akala you ko did ba- there in your department. bold. Hindi, if you're doing great there, I'll keep you there, di ba? Dapat ganun ang human nature. Alam mo,